Tara samahan nyo kami magluto ng bulaklak at dahon ng kalabasa. Unahin nating himayin ang dahon ng kalabasa, bali iaalis lang ang mga dahon sa tangkay nito. After nun, ng mga bulaklak naman. So dito, nahimay na ito at alisin lang ang part na ito. Halos na lang ang mga bulaklak dahil kahapon pa nabili ni Daddy Errol to. Next, ito namang sitaw. So hatiin ko lang ito at ikakat ng katamtamang laki. Mga 6 to 7 cuts to. Andin natin ito ng isang patola at kalahating kalabasa. Masyado itong malaki at itatabi natin ang kalahati. Meron din tayong okra. Ilalagay din natin ang lahat ng okra nito dahil pabori ito ni Daddy Er at ni Iza. Hipon ang isasahog natin sa ating gulay ngayon. Stock lang namin ito dahil kahagalang lang namin mag-siomay. Lang kasi ng hipon ang ginagamit namin sa siomay. Gumamit na ako ng kultura sa so para mabilis ang pagbiring nito. Dahil meron na kaming stock ng ulo ng hipon, bumili na lang kami ng katawan ng hipon. Madami ang ulo ng hipon dahil yon ang malasa. Ayan na mga nahimay kong mga gulay, so kailangan na lang hugasan ito bago lutuin. Sayang at madaming nasirang mga bulaklak. Bilis lang itong masira kasi sobrang init. Dahil ready na ang ating mga gulay, mag-i-start na tayong mag-gisa. Si Daddy Errol magluluto ngayon kasi kada day off niya, siya ang laging nagluluto. Share ko lang pala sa aming dalawa si Daddy Errol ang nagluluto lagi. Mas mahilig kasi siyang magluto sa akin. So inunan niya muna ang garlic, sinunod ang sibuyas. Igigisa lang ito at lalagyan ng papalasa. Alam niyo ba, once or twice lang kami makakain ito every year. Every summer lang kasi namin dito nabibili sa farmers. Kaya kung magluto kami ay maramihan na. Mapapadami nga ang kain mo pag madalang mo lang itong kainin. Isa din sa mga paborito namang ulam ni Daddy Errol ang gulay na ito. Mas na nilagay ni Daddy Errol ang mga nagiling naming mga ulo ng hipon. Tingnan nyo naman ang dami. At ito magbibigay ng lasa sa ating masarap na gulay. Kasi lang ito ng mabuti at ilalagay na ang kalabasa. Dali lang pagluto ng gulay. Sarap sana sa gulay hindi masyadong luto. Dahil hindi kami agad natutunawan ni Iza, ni-request ko kay Daddy Errol na i-weldan niya ang mga gulay. Hinalo niya ito at tinakpan muna. After mga 2 minutes ay nilagay na ang mga sitaw. Pagluluto ng gulay ito lagi ang mga inuuna niya. Next na nilagay ay yung okra. So hinalo niya lang ito at naghintay para mailagay ang mga iba pang mga gulay. Para may contribution naman ako sa pagluluto, nilinisan ko ng mga galunggong. Ito ang best partner ng gulay. Aminin niyo, masarap diba? Yan, nilagay na ang mga patola, plus yung dahon at bulaklak ng kalabasa. Kasi ang madaling lumambot. Nilagyan na din pala ni Daddy Errol ng mga asin at paminta. Medyo natabangan kasi siya sa nilagay niya papalasa kanina. Yun naman ang gulay, umapaw na, wala kasi kami lutuan na malaki. Pero okay lang yan kasi lalambot pa naman yan. After na nailagay ang bulaklak, tinakpan muna ito. Sa part na to, habang hinihintay ang gulay, magpiprito na muna ako ng galunggong. Para sabayan na lang itong maluto. Katulad din ba namin kayong hinuhuli ang hipon? Madali lang kasi ma-overcook ang hipon kaya ito ang hinuhuli namin. Pakukuluin lang natin ito at luto ng ating gulay. Mabilis lang din maprito ang aking mga pinriprito. Diba sakto sa gulay? At ito na ang ating gulay. Tingnan nyo ang sabaw at ang lambot ng gulay. Ito yung perfect sa aming dalawa ni Iza. Fast forward na nga at ready ko na ang aming tanghalian. Ayan po, kain po tayo. Gulay at prito. Ito na rin po kayo ng ganitong klaseng gulay. For sure mag-e-enjoy po kayo. Salamat sa panonood. Bye-bye!